Nang kalagitnaan na ng pista, pumunta si Jesus sa templo at nangaral. Namangha sa kanya ang mga pinuno ng mga Hudyo at sinabi nila, "Paano niya nalaman ang mga bagay na ito? Gayong hindi naman siya nakapag-aral." Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi galing sa akin ang mga itinuturo ko, kundi sa nagsugo sa akin. Malalaman ng sino mang gustong sumunod sa kalooban ng Diyos kung ang itinuturo ko'y galing nga sa Diyos o sa akin lang. Ang nagtuturo ng mula sa sarili niyang karunungan ay naghahangad lang na papurihan siya. Ngunit ang naghahangad na papurihan ang nagsugo sa kanya ay tapat at hindi sinungaling. Hindi ba't ibinigay sa inyo ni Moises ang kautusan? Ngunit wala ni isa man sa inyo ang sumunod sa kautusan. Dahil kung sinusunod ninyo ang kautusan, bakit gusto niyo akong patayin?" Sumagot ang mga tao, "Sinasanibang ka na siguro ng masamang espiritu. Sino naman ang gustong pumatay sa iyo?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Nagtaka kayo dahil may pinagaling ako noong araw ng pamamahinga. Hindi ba't ibinigay sa inyo ni Moises ang utos tungkol sa pagtutuli? Hindi ito nagmula kay Moises, kundi sa mga nauna pang ninuno. At dahil dito, tinutuloy niyo ang mga bata kahit sa araw ng pamamahinga. Ngayon, kung tinutuloy niyo ang mga bata sa araw ng pamamahinga para hindi masuway ang utos ni Moises, bakit kayo nagagalit sa akin? Dahil pinagaling ko ang isang tao sa araw ng pamamahinga. Huwag kayong humusga ayon lang sa nakikita ninyo, kundi humusga kayo ayon sa nararapat." Puri po ang salita ng Diyos, maaari na po magsigaw po. So, sino ba yung nag-set sa kanya, which is the Father? So, yung kanyang tinuturo ay hindi rin ito galing sa kanya sarili. Ngayon, my teaching, sabi ni Jesus, is from God. Okay? My teaching is come from God. Ano nangyari tayo? Hello? Is come from God. Anyone who choose to do the will of God will find out whether my teaching is come from God or whether I speak on His own. O in my own. So sabi ng Panginoon, ang aking turo ay hindi galing sa akin, ay galing sa nagsugo sa akin. And basically, sinabi niya, my teaching is not from me, but from God. Pero sabi niya, mas talastas ng taong nagdanais sumunod sa Diyos kung ang turo ko ay galing sa Diyos o galing lang sa aking sarili. Diba? So, sabi ko kanina, walang human teacher nagturo kay Jesus. Purely talaga, ang God the Father ang nagtuturo sa Kanya ng Kanyang mga sasabihin. Kaya ang tawag sa Kanya, Divine Teacher. Divine. Pag sinabing divine ay this is pertaining to the supernatural being, which is God. Halimbawa, dito sa Luke chapter 2, verse 12:46, nung maliit pa lang si Jesus, nung pumunta sila sa isang feast, kasama yung kanyang mga magulang, si Mary, si Joseph, at mga kapatid. Nung uwian na, nagpansin nila na si Jesus ay hindi nila kasama. Nag-alala sila sapagkat tatay si Jesus ay 12 years old pa lang. So, hinanap nila ito kung saan. Sa kanilang paghahanap ay natagpuan nila na si Jesus ay nasa templo. Nakikipagtalastasan sa mga eskriba o sa mga leader or mga teachers of the law. At namamangha sila sa dunong ng ating Panginoon. Remember, 12 years old pa lang yun. Yan. So, mapapasin natin na si Jesus sa verse 52, nag-grow daw si Jesus in His wisdom, in the wisdom, statutes, and favor of God and men. Yun. So, habang lumalaki ang Panginoon, nag-i-increase yung kanyang wisdom, nag-i-increase yung kanyang magandang pangangatawan, at nag-i-increase yung favor sa Diyos at favor sa tao. Okay? So, yun ang tamang growth. Kumbaga, you grow in wisdom, you grow spiritually, and grow in emotionally. Okay? Alam mo pa paano makisalamuha, makitungo sa
sa kapwa. So balance yung buhay ng ating Panginoon. Kasi maraming tao matalino, talino lang. Sa utak lang, knowledge lang. Pero mental of the prophets, lahat ng yan ay naka-summarize sa dalawa. Love God, di ba? And love others. Okay? Love God and love others. O love, yun na nga, yung ating kapwa, mahalin. So yun. So yung totoong interpretation. Doon sa ating slogan sa church natin, love God, love one another, and proclaim Jesus to the world.